Kumusta na si Belle? Tanong naman ni Ira sa kaibigan niyang si Cecil na panay ang paypay sa iniihaw na liampo. She's okay. Unti-unting makaka-recover. Bababa sila ng papa niya mamaya lang para sumali sa party. Tumango naman siya sa kaibigan. It was not too long ago when Cecil married Benji Madrid. Biniyayaan ng mga ito ng isang anak, si Belle. But just 4 days ago ay isinugod sa hospital si Belle dahil sa high fever na nauwi sa konbulsyon. Kahapon pa nakalabas ng hospital ang bata nang tuluyan na magnormal ang temperatura nito. She was worried for Belle. Inaanak ito ng anak niyang si Noah. 3 buwan lang ang pagitan ng panganganak nila ng kaibigan. She was there when Cecil gave birth to Belle. Kahit sabihin kakapanganak pa lang din niya. Sa alabang piniling magpatayo ng bahay ni na Cecil at Benji. Doon din kasi nakatayo ang restaurant na business ng mga ito. Wala pa yata ang mga bisita. Puna na niya habang iginagala ang mga mata sa bakuran ng bahay ng mag-asawa. May ilang lamesa ang nakaset up sa maliwag na bakuran. Nakasuksok sa bawat lamesa ang tig-anim na upuan. It was Cecil's 25th birthday. Abala ang ilang maid sa kani-kanilang nakatukang gawain para sa party mamaya. Sa bahay na siya ng kaibigan dumiretso matapos ang shift niya sa pinagtatrabahuhang call center. Oh, ikaw lang ang inibita ko at yung dating office mate ko sa Dimar Hotel. Darating din ang mga staff ni Habi. Mamaya, my boss is also coming. Pero baka gabihin lang siya. Hindi ka na ba magtatrabaho uli? Tanong naman niya rito. Simula nang makapanganak ay hindi na nagbalik sa pagtatrabaho si Cecil. Gusto nitong maging full-time wife at full-time mother. Hindi daw nito naaasikaso ang pamilya kung isisingit pa nito ang pagtatrabaho. Hindi na muna siguro. Siguro kapag medyo malaki na si Belle. Para hindi naman lumilipad ang isip ko pag nasa trabaho ako. Worried ako lagi. Masakit sa dibdib. Isa pa, nag-i-enjoy naman ako sa pagiging modra konyaya niya. Tumawa ito sa huling sinabi nito. May point naman ang kaibigan niya. Plus the fact that Benji was provide everything there for family needs. Mula sa well of family, ang lalaking na pangasawa ng kaibigan. Ikaw, kailan ka magre-resign sa pinagtatrabahuan mo? Demoted na demoted ka mula sa pagiging receptionist mo sa hotel ah. Nagkibit balikat naman siya. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Okay na ako sa pagiging supervisor ko. Kahit hindi ka pa rin pinopromote sa kabila ng pagsisipag at pagiging efficient mo. Gagad naman ito. Kinuha ang tong at pinaliktad ang nakadapang liempyo sa grill. Sumimangot naman siya. She was really hoping for that promotion na hindi nangyari. Ibinigay iyon sa taong mas karapat-dapat daw dito. Na mag-umpisang lumaki ang tiyan niya ay kusa siyang nag-resign sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Hindi niya gustong maging produkto ng usap-usapan. Alam niya naman na sa malaon at sa madali ay iti-terminate siya ng kumpanya. Kaya inunanahan na niya ito. Pero Ira, talaga bang hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nagkukross ang mga landas ninyo ng biological father ni Noah? Alam mo na, maliit lang ang mundo. Napangiti naman si Ira. Iyon ang madalas na gawin niya tuwing nababanggit ang lalaking pinag-alukan niya ng virginity niya. 3 taon na ang nakakaraan. The gorgeous man from the 4-star hotel in Cebu. Ang lalaking kamukha ni Noah Alvaro. He was the first man in her life and he got her pregnant. Hayun tuloy, when she gave birth to her son, pinangalan na niya itong Noah Alvaro. Sinubukan niyang pilitin ang sarili na palitan ang pangalang naisip.
But she couldn't just find the right name for her son. Mas maganda sa panlasa at pandinig niya ang unang pangalang naisip. Ipinilig niya ang ulo sa naiisip. She was being ridiculous. She can't keep on patronizing the man in her mind. Paano kung kasal na pala ang lalaking iyon at siya pa ang naging kasangkapan para magkasala ito sa misis nito? But she doubted that. Walang wedding ring ang daliri ng lalaki. Isa pa, bakit siya nito pananagutan kung kasal na ito? Pananagutan? Maraming pwedeng ipakahulugan ang salitang iyon. Hindi lang ang alukin siya ng kasal. Pwede siya nitong maging kipwaman. At hindi ba't maraming lalaking nagtatanggal ng wedding ring sa daliri kapag hindi kasama ang mga misis nila? Nagising siya ng umagang iyon na nakayakap sa kanya ang lalaki. Nanigas naman nitong pagkalalaki sa pagkakadantay nito sa kanya. Agad kumalat ang dugo sa mukha niya nang maalala ang nangyari sa pagitan nila na nagdaang gabi. Ipinagpasalamat niya na lang natulog ito. Kakarampot lang ang pagsisising nakapa niya sa dibdib nang tumama sa kanya ang realisasyon. Something wonderful that happened to them that night. Iyon ang gusto niyang isipin. That they made love. Pero alam niyang ilusyon lang iyon. Maingat siyang kumawala sa yakap ng lalaki. Pero nagising ito nang isinasara na niya ang zipper ng suot niyang jeans. Where are you going? Halos mapapitlag siya nang marinig ang boses nito. Bahagyang kumunot ang noo sa pagkakatitig sa kanya. Itinago naman ni Ira ang nanginginig na mga kamay sa likod niya. Pinagsalikop iyon na mahigpit roon. Babalik na ako sa kwarto ko. Sagot niya bagaman mabilis ang bayo ng puso niya. Masakit ang nasa pagitan ng mga hita niya. Bagay na hindi niya napagtuunan ng husto ng pansin ng mga sandaling inaangkin siya ng lalaki. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya gustong paulit-ulit na isipin ang nangyari. Ibinigay niya ng 2 ulit ang sarili sa lalaki kagabi. Lumunok siya nang bumangon ito sa pagkakahiga nito. At nanlalaki ang mga mata niya nang makita niyang nanlalaki ang pagkalalaki nito. Nagdidelirio siya anumang sandali. Magsha-shower lang ako. Let's eat breakfast together. Wika nito at lumapit sa kanya. Napaatras naman si Ira nang huminto ito sa harap niya. Napakagwapo talaga nito. Hey! Untag nito nang manatiling nakatitig siya. Sa pang-ibaba nito, gusto niyang maiskandalo na makita niya pa ang bahagyang pagkislot niyon. Stop staring already. Ungol nito. Pagkatapos ay hinablot ang comforter at itinapi sa ibabang bahagi ng katawan. Nag-angat naman siya ng mukha rito. Namumula. Aalis na ako, mister. Umangat ang sulok ng bibig ng lalaki. Mister? Ulit nito sa itinawag niya dito. Just last night, you used tree enderment para tawagin ako. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi nito. Hindi siya liberated na babae at totoong hindi niya gustong ma-involve. Lalo na sa pinaiingatan niya ang imahe ng kapatid niyang artista. But good Lord, hindi niya lubos maisip kung paano niyang nagawang ibigay ang sarili sa isang estranghero. At tama ito. Love, sweet, babe. Paulit-ulit niyang nababanggit ang endearment na iyon habang hinahadkan siya nito kagabi. Forget about last night, mister. Sinadya niyang langkapan ng iritasyon ang tinig dahil sa pagkapahiya niya. Humulukip-kip naman ang lalaki at mataman siyang pinagmamasdan. Salubong pa rin ang mga kilay nito. Are you going to blame me for taking advantage of you last night? Walang dapat sisihin. I wanted it.
And I was the one who initiated it. Pinagbigyan mo lang ang gusto ko. That doesn't make me a good man. Buntong hininga naman na wika nito. Handa akong panagutan anuman ang nangyari. Napatitig naman siya dito. Hindi niya inaasahan iyon mula sa isang estranghero. Ganun pa man, nagpakailing-iling siya. Hindi niya nagustong dagdagan ang bigat ng alalahanin niya. Nagre-rebelde siya dahil sa sapilitang pagpapakasal nila ni Baste. At heto siya ngayon, nakikipag-usap sa lalaking nakasiping niya kagabi. At pananagutan daw siya nito. Pero kung tutuusin, kung si Baste lang naman, mas di hamak na gusto niyang ikasal na lang sa lalaking ito. Walang involved na feelings, but at least compatible sila pagdating sa isang bagay. Lovemaking. Pero magiging komplikado lang lalo ang lahat kung pahahabain niya pa ang ugnayan sa estranghero. Hindi na kailangan. Hindi kita itatali sa kung anuman dahil lang sa nangyari kagabi. Isa pa, ay hindi ako mabubuntis. Huwag ka mag-alala. Alam kong hindi ako fertile. My doctor told me it was safe to have. Naputol ang sinasabi niya na makita niya ang pagtalim ng tingin ng lalaki sa kanya. Talagang pinaghandaan mo, ha? Sarkastikong wika nito. Well, she was lying about the doctor thing. Pero ayaw na niyang lumawig pa ng husto ang usapan. Kailangan niyang ituloy ang plano. No string attached. I-dispose ang lalaki at asarin si Basti sa araw ng kasal nila. Bumuntong hininga siya. I told you, I only wanted to experience the thing. Nothing more. Nakita niya ang pagtiim ng mga bagang nito. Gusto niyang kabahan sa galit na nakarehistro sa mukha nito. Naguguluhan siya. Bakit ikinagagalit ng lalaki ang sinasabi niya? Kung ibang lalaki, matutuwa na hindi kukulitin na panagutan ang nangyari. Pero itong lalaking ito ay iba. O ginagawa lang nito iyon para alisin ang guilt nito. Guilt saan? Sansala naman ang isip niya. Guilt for taking a young virgin to his bed? Ikayayaman mo ba ang experience na ipinaranas ko sa iyo kagabi? May talim ang salitang tanong nito. Well, that make you feel a lot better. Na mas mai-share ka pa sa mga barkada mo dahil sa na-experience mo ang pakikipagtalik. Ikukwento mo ba sa kanila how I devoured you last night at kung anong pakiramdam habang magkahugpong ang mga katawan nating dalawa? Umawag naman ang mga labi ni Ira. Pinigil niyang mapapikit sa insulto nito. She deserved that anyway. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, mister. Malinaw kong sinabi sa iyo kagabi, bago nangyari ang lahat, kung hanggang saan lang tayo. Aniya sa pinakakalmang tinig. She walked towards the door, kahit dinig niya ang pagtatagis ng bagang nito. Look, for me, if you need someone to fuck you then. Narinig niya pang sabi nito, bago siya tuluyang nakalabas ng pintuan ng kwarto nito. Mapait na napangiti naman si Ira sa alaala. Nag-check out agad siya sa hotel at dali-daling nagtungo sa airport, kahit 4 hours earlier lang sa flight niya. Nasa taxi na siya pauwi sa bahay nila nang tawagan siya ni Marta at sabihing na stroke ang mama ni Baste at critical ang lagay nito. A day after, tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa komplikasyon. Naiatras ang petsa ng kasal nila ni Baste. Mali pero lihim niyang ipinagpasalamat iyon. Ang kasal ay tuluyan ng hindi natuloy dahil matapos ang mahingi ang 1 buwan ay si Baste na mismo ang tumangging pakasalan siya nito. Why? She was pregnant at alam nitong hindi ito ang ama ng ipinagbubuntis niya. Hindi nga tinamaan ng kidlat sa Baste. Hindi nga ito nangisay.
Pero nagbunga ang one-night stand niya sa lalaki sa hotel sa Cebu. It was a blessing in disguise na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Hindi makapaniwala ang mama at ang papa nila. Hindi naging issue ang tungkol sa pagbubuntis niya ng walang ama dahil agad na nagawa ng kwento iyon ng papa niya. He told the reporters na nasa ibang bansa ang tatay ng anak niya at magpapakasal sila oras na matapos ang kontrata nito sa ibang bansa. Hindi totoong naging issue ang pagbubuntis niya sa pagiging artista ni Troy. Nag-overreact lang siguro si Lucio. Halos araw-araw ay kinukulit siya noon ng mga magulang na sabihin kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya. She found it hard to explain to them dahil hindi niya gustong malaman ni Lucio ang ginawa niyang kalokohan para lang inisin ang lalaking ipinipilit nitong ipakasal sa kanya noon. Hindi niya gustong habang buhay na mag-guilty ang papa niya at sisihin ito ang sarili. Kagustuhan niya ang nangyari. Ang tanging konsolasyon na lang niya ay si Noah. Sa bata na umiikot ang mundo ng mga magulang niya, bagaman kabilin-bilinan pa rin sa kanilang magkapatid na ayusin ang kanilang buhay at umiwas sa iskandalo. Madali na lang gawin iyon lalo na at wala na si Basti sa buhay niya. Ganun pa man, hindi niya pinagsisihan ang nangyari sa kanila ng estranghero. Many times, gusto niyang bumalik sa Cebu at puntahan ang hotel at magtanong sa front desk kung sino ang lalaking umuko pa ng top floor. Pero pinipigilan niya ang sarili. Naghiwalay silang galit ang lalaki sa kanya. Walang dahilan para alamin niya kung sino ito o kahit ang pangalan nito. Hoy Ira, untag naman sa kanya ni Cecil. Huwag na natin siyang pag-usapan. Past is past. Halika, tulungan na kita riyan. Naku ha, ayaw mo man lang bang i-describe sa akin ang itsura niya? Ano pogi ba? Kahit kay Cecil ay hindi niya ikinukwento ang totoong nangyari o kung paano nangyari ang nangyari sa pagitan nila ng lalaking kamukha naman ni Noah Alvaro. Hindi niya gustong pumangit ang tingin ng kaibigan sa kanya. Pangit. Kaya nga siguro, worried ako para kay Noah. Baka makamukha niya. Tawa niya na para makaiwas. Sige na, mamaya lang darating na ang mga bisita. Maligo ka na. Ako na ang bahala dito. Mag-aalas 6 na ng gabi na mag-umpisang magsidatingan ang mga bisita sa bahay na mag-asawang Cecil at Benji. Naging abala na ang kaibigan sa mga dati nitong katrabaho at sa mangilan-ngilan na bisita ng asawa nito. Pinagkakaguluhan ng mga bisita si Belle. Habang mula sa hindi kalayuan ay sinusundan ni Ira ng tingin ang mag-anak na masayang nakikihalubilo sa mga bisita nito. Nakalarawan sa gwapong mukha ni Benji ang kaligayahan nito. He must be very proud of his daughter Belle. Belle was very cute and bubbly. And then she wondered, ganun din kaya ang lalaki sa hotel? Kung makikita nito si Noah, would he be so as proud? Mabilis niyang pinali sa isip ang alaala ng lalaking yon. Nakapag-move on na rin siya sa pagkakamaling yon. Dapat ay kasabay na nawala sa sistema niya ang estranghero. Hindi siya dapat umaarte ng ganon. To think na isang buong magdamag niya lang itong nakasama. Isa pa, kung sakali mang magkita sila ulit nito, wala siyang balak ipaalam dito ang tungkol sa koneksyon o relasyon nito kay Noah. Magiging komplikado lang ang lahat. Paninindigan niya sa mga kakilala ang hinahabi niya noon pa na kasinungalingan. Tinalikuran ng tatay nito si Noah ang obligasyon nito sa anak nila.